Ako po si Lito at ito ang kwento kung paano ko nalaman na ang sarili kong pamilya, ang mga taong dapat sanay mag-aalaga sa akin sa aking pagtanda, ay may lihim na plano para sa akin. Isang plano na sisira hindi lang sa buhay ko, kundi sa dangal ng aming pangalan. Nagsimula ang lahat sa isang hapunan, isang ordinaryong linggo ng gabi. Ang bahay na ito na pinuno namin ng aking yumaong asawang si Elena ng tawanan at pagmamahal, ngayon parang naging isang entablado ng pagkukunwari. Alam ninyo yung pakiramdam na iyon? Yung pakiramdam na parang isang estranghero ka sa sarili mong pamamahay? Ang manugang kong si Paulo at ang anak kong si Lorna, dumating sila na may dalang mga ngiti, pero ang mga ngiti nila hindi umaabot sa kanilang mga mata, malamig. Kinakalkula, buong gabi pinapanood ko sila. Ang paraan ng pag-uusap nila sa akin, parang hindi ako ang ama, ang haligi ng tahanan na ito. Parang ako'y isang kasangkapan na lang, isang bagay na kailangan nilang pakisamahan hanggang sa hindi na. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang nakita ko sa aking 8 taong gulang na apo, ang aking si Sofia, ang aking munting anghel. Tuwing lalapit ang kanyang ina, si Lorna, nakikita ko ang pagbabago sa kanya. Ang kanyang maliliit na balikat ay naninigas. Ang kanyang mga mata ay lumalayo. Para siyang isang ibon na takot sa hawla. At sa gabing iyon, naintindihan ko. Hindi ito simpleng pagiging mahiyain. Ito ay takot. Habang sila'y nagtatawanan tungkol sa kanilang mga bagong bilihin, mga bagay na marahil ako pa rin ang tumulong na bayaran. Pakiramdam ko, hindi na ako ang kanilang ama o lolo. Pakiramdam ko, ako na lang ang bangko. Ang taong nagmamay-ari ng bahay at lupa na gusto na nilang makuha. Walang sino man ang nagsabi nito ng direkta. Pero ang hiya, ang kahihiyan na maramdaman mong wala kang halaga sa mga taong pinalaki mo, mas masakit pa yon sa sampal. Ang makita ang walang utang na loob sa kanilang mga kilos, halos ikamatay ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pighati. Simula nang pumanaw si Elena, 3 taon na ang nakalipas, ginawa ko ang lahat para mapanatiling buo ang pamilyang ito. Ako na ang nagsilbing ilaw at haligi ng tahanan, ang mga linggo ng hapunan. Ako ang nag-iisip, ako ang namamalengke, ako ang nagluluto ng kanilang mga paboritong pagkain. Lechon, kawali, sinigang, lahat para lang maramdaman nila na kahit wala na ang kanilang ina, nandito pa rin ako, buo pa rin kami. Nag-iisa kong sinubukan, pero sa bawat pagbisita nila, ramdam ko ang kanilang walang pakialam. Nandito sila sa katawan, pero ang kanilang isip at puso ay nasa ibang lugar, nasa mga plano nila. At ako, isa lang akong bahagi ng kanilang routine, isang hadlang sa kanilang mga pangarap, isang matandang kailangan na lang maghintay ng kanyang oras. Hindi nila alam na ang oras na iyon ay sila na mismo ang nagtatakda. At doon na nangyari ang hindi nila inaasahan, ang kanilang pagkakamali. Minaliit nila hindi lang ako, kundi ang pagmamahal ng isang apo sa kanyang lolo. Sa gitna ng kanilang mga pekeng kwentuhan, sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang isang maliit na kamay, nanginginig, malamig na parang yelo. Inilagay ni Sofia sa aking palad ang isang lukot na papel at mabilis itong binawi na para bang wala siyang ginawa. Ang kanyang mga mata, saglit na tumingin sa akin, puno ng pagsusumamo. Hindi ko binuksan agad. Naghintay ako. Nang sila'y umalis na at ang tunog ng kanilang sasakyan ay unti-unting naglaho sa dilim. Doon ko lang binuksan ang aking nanginginig na palad, ang papel. Isang maliit na piraso ng papel mula sa notebook ng bata. Nakasulat sa kamay ng aking apo. Lolo, tingnan niyo po sa ilalim ng bangka sa garahe. Maiintindihan niyo. Ang mga salitang iyon, simple pero mabigat. Iyon ang naging susi, iyon ang naging lihim na yaman ko. Hindi pera, hindi ari-arian, kundi ang katotohanan. Akala nila ako ay isang mahinang matanda na madali nilang maluloko. Akala nila ako ay isang pawn lang sa kanilang laro. Pero hindi nila alam na ang munting papel na iyon, ang katapangan ng aking apo, ang siyang magiging trump card ko, ang lolo na minamaliit nila na itinuturing na pabigat, siya na ngayon ang magiging mangangaso. Sa gabing iyon, habang papunta ako sa garahe dala ang isang flashlight,
Nangako ako sa sarili ko at sa alaala ng aking asawa. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, hindi ito tungkol sa pera o sa bahay na ito. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng hustisya para sa takot na idinulot nila sa isang inosenteng bata. Gusto nila akong mawala. Gusto nilang manahimik ako magpakailanman. Ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng isang aral na ikukuwento pa nila sa kanilang mga magiging apo balang araw mula sa loob ng kulungan. Hindi ako mananahimik. Ang kwentong ito ay isang babala. Isang paalala na kung minsan ang pinakamalaking panganib ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Kung naranasan nyo na pong maramdamang tila isang estranghero sa sarili ninyong tahanan, o kung may kilala kayong nasa ganitong sitwasyon, paki-like at share po ng video na ito. At bago natin simulan, gusto ko po sanang malaman, kwentuhan niyo ako? Saan po kayo nanonood ngayon? At mula ba kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao o mga kababayan natin sa abroad? I-comment niyo po sa ibaba. Ang inyong pakikinig at suporta ay napakahalaga po sa akin. Sisimulan na po natin ang kwento. Ang kwento kung paano binago ng isang pirasong papel ang lahat. Ang hapon ay dahan-dahang gumagapang at ang sikat ng araw ay nag-iiwan na lamang ng kulay kahel nagguhit sa kalangitan. Tahimik ang buong kabahayan, isang katahimikan na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila may dalang pahiwatig. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mensahe ng aking apo, si Sofia. Ang mga salita niya, bagamat simple, ay may bigat na dumadagan sa aking puso. Lolo, tingnan niyo po ang bangka. Please po. Isang pakiusap na hindi ko maaaring baliwalain. Dala ng mabibigat na hakbang, tinungo ko ang garahe sa likod bahay. Amoy ng lumang kahoy, alikabok at kaunting langis ang sumalubong sa akin. Sa gitna ng lahat ng mga nakatambak na gamit, naroon ang aming maliit na bangkang demotor, ang The Elena. Ipinangalan ko ito sa aking yumaong asawa. Ang bangkang ito ang saksi sa aming masasayang araw sa mga pangingisda namin sa lawa noong malakas pa kami, noong buo pa ang aming pamilya. Hinaplos ko ang gilid nito, ang kupas na pintura ay magaspang sa aking palad. Bawat sulok nito ay may dalang alaala ni Elena. Kung nandito lang siya ngayon, marahil alam niya ang gagawin. Huminga ako ng malalim at sinimulan ang paghalongkat. Sa ilalim ng lona na nakatakip dito ay ang mga lumang life jacket na kulay orange. Maalikabok na at medyo naninikit na sa katagalan. Isa-isa kong inangat ang mga ito. Ang bawat isa ay tila mas bumibigat, hindi dahil sa kanilang tunay na timbang, kundi dahil sa kaba na nararamdaman ko. Ano ba ang hinahanap ko? Ano ang gustong ipahiwatig ng aking apo? At doon sa pinakailalim ng mga nakasalansan na life jacket, sa isang sulok na hindi gaanong napapansin, ay may isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang itim na duffel bag, mukha itong bago, hindi tulad ng lahat ng gamit sa paligid nito. Kumabog ng malakas ang dibdib ko, parang may nagsasabi sa akin na ang laman ng bag na ito ang magbabago sa lahat. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ko ito. Medyo may kabigatan. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper. Ang tunog nito ay tila napakalakas sa katahimikan ng garahe. Ang una kong nakita ay mga damit na pambabae. Ngunit sa ilalim nito ay may isang folder. Nang buksan ko ang folder, nanlamig ang buo kong katawan, mga peking ID, iba't ibang pangalan, iba't ibang litrato, ngunit iisang mukha. Ang mukha ng manugang kong si Lorna. Bakit? Bakit kailangan niya ng mga ito? Anong pinaplano niya? Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasaklap. Sa ilalim ng folder ay may isang notebook. Isang ordinaryong itim na notebook. Nang buksan ko ito, ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Lorna. Mga listahan, mga numero, mga pangalan ng bangko. Nakalista doon ang lahat ng aking ari-arian, ang bawat sentimo ng perang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. At sa dulo ng listahan, isang kabuuang halaga na nakasulat ng malinaw at mariin, 70 milyong piso. Halos hindi ako makahinga, parang may pumipiga sa aking puso.
Iyon ang lahat ng naipon ko, ang lahat ng iiwan ko sana para sa kinabukasan ng aking anak at lalo na ng aking nag-iisang apo. Bakit niya ito nililista? Ipinagpatuloy ko ang paglipat ng pahina at doon sa huling bahagi ng notebook, nakita ko ang isang bagay na tuluyang gumuho sa aking mundo. Isang detalyadong plano, nakasulat bawat linggo, bawat araw. Isang 6 na buwang plano. Ang mga salita ay tila sumasaksak sa aking mga mata. Pagpalit ng maintenance medicine, pagkumpuni ng preno ng sasakyan, pag-aayos ng aksidente sa hagdanan, at sa pinakahuling pahina, nakasulat sa malalaking letra, target date, bago matapos ang taon. Dapat magmukhang natural, dapat magmukhang aksidente. Aksidente. Paulit-ulit kong binasa ang mga salita, nagbabaka sakaling nagkamali lang ako ng intindi. Ngunit malinaw ang lahat. Ito ay isang plano. Isang malamig at kalkuladong plano para patayin ako. Ang sarili kong biyenan, pinitiwan ko ang notebook na parabang napaso ako. Napasandal ako sa bangka, nanginginig ang mga tuhod. Ang babaeng tinuring kong tunay na anak, ang ina ng aking apo, ay may balak na kunin hindi lang ang aking pera, kundi pati na rin ang aking buhay. Ang hangin sa garahe ay tila naubos. Ang mga anino sa paligid ay tila nagkaroon ng buhay at unti-unting lumalamon sa akin. Ang mensahe ni Sofia. Hindi iyon isang simpleng pakiusap, iyon ay isang babala, isang desperadong paghingi ng tulong. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulala roon sa malamig at maalikabok na sahig ng garahe. Ang bigat ng notebook sa aking mga kamay ay parang bigat ng buong mundo. Bawat salitang nakasulat doon ay isang patalim na paulit-ulit tumutusok sa aking puso. Ang aking mundo, ang munting mundo na binuo ko kasama si Elena at ipinagpatuloy para sa aking anak at apo, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang katahimikan ay nakakabingi at tanging ang mabilis na kabog ng aking dibdib ang aking naririnig. Sa gitna ng aking pagkalito at takot, isang pamilyar na ugong ang bumasag sa katahimikan. Ang ugong ng sasakyan ng aking anak. Paparating na sila. Pumalik ang lahat ng kaba at panginginig sa aking katawan. Anong gagawin ko? Itatago ko ba ang lahat ng ito, magkukunwaring walang nangyari at mabubuhay sa takot sa bawat araw na darating? O haharapin ko sila dito at ngayon din? Tumingin ako sa kupas na pangalan sa gilid ng bangka. The Elena. Tila narinig ko ang boses ng aking asawa, isang bulong na nagbibigay sa akin ng lakas. Kailangan kong maging matapang para sa kanya. Para kay Sofia. Dahan-dahan akong tumayo. Hinawakang mahigpit ang itim na duffel bag. Hindi ko ito itatago. Ito ang katotohanan. Gaano man kapait, kailangan nilang harapin ito. Bumukas ang pinto mula sa kusina at isang guhit ng liwanag ang pumasok sa madilim na garahe. Unang pumasok si Paulo, ang nag-iisa kong anak. Tay, nandito lang pala kayo. Kanina pa po kayo hinahanap ni... Natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang hawak kong bag. Isang bag na alam niyang hindi sa akin. Hindi bahagi ng mga lumang gamit sa garaheng ito. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pag-aalala, naging pagtataka at nauwi sa purong takot. Namutla siya na parang papel. Kasunod niyang pumasok si Lorna, may dalang ilang supot ng pinamili. Isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi, isang ngiting sanay na akong makita. Ngunit ang ngiting iyon ay naglaho na parang bula nang mapansin niya ang titig ni Paulo at pagkatapos ay ang titig ko at sa huli ang itim na duffel bag sa aking mga kamay. Binitiwan niya ang kanyang mga dala. Ang tunog ng pagbagsak ng mga delata sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ano po yan, Tay? Tanong ni Paulo, ang boses ay basag at nanginginig. Hindi ako sumagot sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang kay Lorna. Dahan-dahan na parabang bawat galaw ay napakahirap gawin, inilapag ko ang bag sa isang lumang mesa. Binuksan ko ito, hindi ko inilabas ang mga peking ID. Hindi pa? Ang inilabas ko lang ay ang notebook, ang itim na notebook. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa, bukas sa pahina kung saan nakalista ang lahat ng aking ari-arian na may nakasulat na halaga sa dulo.
70 milyong piso. Ano ito? Tanong ko, sinisikap kong buuin ang aking boses, ngunit lumabas pa rin itong mahina at garalgal. Maaari niyo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nakita ko ang paglunok ni Paulo. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang anak ko, ang dugo at laman ko. Nakita ko sa kanyang mga kilos ang pagkakasala, ang kahihiyan. Gusto kong isipin na napilitan lang siya na hindi niya ito ginusto, ngunit ang pananahimik niya ay isang uri na rin ng pag-amin. Ngunit si Lorna, iba siya. Sa isang iglap na wala ang lahat ng pagkukunwari, ang maamong mukha na ipinapakita niya sa akin sa loob ng maraming taon ay tila isang maskarang biglang hinubad. Ang mga mata niya ay naningkit. Ang takot na nakita ko kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas mapanganib. Isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya kailanman. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ano ba naman yan, Tay? Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Isang lumang notebook lang, bakit niyo po pinakikialaman ang mga gamit na hindi sa inyo? Hindi sa akin, halos pabulong kong sagot. Nakasulat dito ang pangalan ko, nakalista dito ang lahat ng pinaghirapan ko, at sa mga huling pahina, nakasulat dito kung paano niyo ako planong patayin. Sa halip na matakot, tumawa siya. Isang maikli at mapangutyang tawa. Patayin? Tatay naman. Baka po kung ano-ano na ang naiisip nyo, tumatanda na po talaga kayo? Lumapit siya kay Paulo at hinawakan ito sa braso. Paulo, sabihin mo sa tatay mo. Masyado na siyang nag-iisip ng kung ano-ano, ngunit nanatiling tahimik si Paulo. Nakayuko pa rin. At doon, tuluyan nang nagbago ang lahat. Ang pagiging kalmado ni Lorna ay nawala at napalitan ng galit. Alam niyo, Tay, iyan ang problema sa inyo? Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng pagbabanta. Lagi kayong nagdududa, palagi kayong nakikialam. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para alagaan kayo, ito ang igaganti niyo sa akin? Pagbibintangan niyo ako na papatayin ko kayo. Humakbang siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Subukan niyo, bulong niya. Sapat na lakas para marinig ko ng malinaw. Subukan niyong pumunta sa pulis. Subukan niyong magsumbong. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Ang isang mapagmahal na anak at manugang o ang isang ulyanin at matandang katulad niyo na nag-iimbento na ng mga kwento. Ulyanin. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Iyon ang kanilang sandata. Ang aking edad. Gagamitin nila ito laban sa akin. Tandaan niyo, Tay, dagdag niya, bago tuluyang tumalikod. Nasa pamamahay ko kayo nakatira. Isang salita ko lang, na hindi na namin kayo kayang alagaan dahil nagiging mapanganib na kayo, dadalhin kayo sa isang lugar kung saan wala na kayong makakausap, kung saan wala nang makikinig sa inyo. Hinila niya si Paulo palabas ng garahe. Bago sila tuluyang mawala sa pinto, lumingon si Lorna sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng pagtatagumpay at walang bahid ng pagsisisi. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang laro, nanalo na ako. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng garahe. Ang lakas na naramdaman ko kanina ay biglang naglaho at napalitan ng isang napakalamig na katotohanan. Totoo ang lahat. Hindi ito isang bangungot. Ang aking buhay ay tunay na nasa matinding panganib at ang mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang mga taong minahal ko, sila mismo ang may hawak ng patalim. Ang matigas na tingin ni Lorna, ang tingin na iyon, hindi ko iyon makakalimutan. Nawala ang lahat ng pagkukunwari, ang lahat ng pagpapakita ng respeto at pagmamahal na ipinaranas niya sa akin sa loob ng maraming taon. Ang babaeng nakatayo sa harap ko sa garahe ay isang estrangherong may kakayahang pumatay. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, isang malinaw na banta. Subukan niyo kaming isumbong, tatay. Tandaan niyo, mas maniniwala sila sa amin. Sino ba naman ang maniniwala sa isang ulyanin at matandang katulad niyo? Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Bawat kaluskos sa labas ng aking silid ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Bawat anino sa dilim ay tila nagaanyong panganib.
Ang bahay na ito na binuo namin ni Elena mula sa aming mga pangarap ay naging isang kulungan. Isang kulungan kung saan ako ang biktima at ang mga berdugo ay ang sarili kong pamilya. Kinabukasan, habang nag-aagaw ang dilim at liwanag, alam ko na ang kailangan kong gawin. Hindi ako maaaring manatili dito. Hindi ako maaaring maghintay na lamang sa katapusan ko. Dahan-dahan akong bumangon. Siniguradong hindi makalikha ng anumang ingay. Kinuha ko ang notebook at ang mga peking ID, isinilid sa isang maliit na bag kasama ang ilang damit at ang natitira kong pera sa wallet. Sa bawat hakbang palabas ng bahay, pakiramdam ko ay dinadala ko ang bigat ng buong mundo. Sa huling pagkakataon, tinignan ko ang larawan naming pamilya na nakasabit sa sala. Si Paulo, si Lorna, ang munting si Sofia at ako. Isang masayang pamilya. Isang kasinungalingan, mayroon akong isang taong matatakbuhan, isang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong buhay ko. Ang aking kumpare, ang aking matalik na kaibigan, si Ben. Isang retiradong pulis. Simple lang ang kanyang pamumuhay ngayon, ngunit alam kong ang talas ng kanyang pag-iisip bilang isang investigador ay hindi pa kumukupas. Nang marating ko ang kanyang maliit na bahay sa kabilang bayan, nadatnan ko siyang nagdidilig ng kanyang mga halaman. Ang kapayapaan sa kanyang hardin ay kabaligtaran ng unos na daladala ko. Nang makita niya ako, ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng pag-aalala. Lito, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sa loob ng kanyang bahay, sa ibabaw ng kanyang hapagkainan, inilatag ko ang lahat. Ang duffel bag, ang mga peking ID at ang notebook. Habang binabasa ni Ben ang bawat pahina, ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging seryoso. Ang mga kunot sa kanyang noo ay lumalalim. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa akin, puno ng hindi makapaniwalang awa. Nang matapos niya, sumandal siya sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Lito, sabi niya sa mahinang boses, ito ay hindi biro. Ito ay isang detalyadong plano, napakalinaw, napakalamig. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa garahe, ang pag-amin, ang pagbabanta ni Lorna. Hayop, pulong ni Ben, habang kinukuyom ang kanyang kamao. Hindi ko akalain na ang babaeng iyon, may kailangan akong alamin, Lito. Bigyan mo ako ng ilang oras. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas sa beranda. Mula sa bintana, pinanood ko siya habang may kausap. Nakikita ko ang pagbabago sa kanyang kilos. Ang dating relax na retirado ay nawala. Ang bumalik ay si Inspector Ben, ang pulis na kinatatakutan ng mga kriminal. Ilang tawag ang ginawa niya, bawat isa ay tila mas nagpapatagal at nagiging mas seryoso. Makalipas ang halos 2 oras, pumasok siyang muli sa loob. Umupo siya sa tapat ko at ang kanyang mga mata ay may dalang balita na alam kong lalo pang magpapabigat sa aking dibdib. Lito, ang manugang mo si Lorna, panimula niya. Ang tunay niyang pangalan ay hindi Lorna Reyes. Mayroon siyang ibang pangalan noon at meron siyang dating asawa sa Cebu. Kumunot ang noo ko. Dating asawa? Tumango si Ben. Isang mayamang negosyante, mas matanda sa kanya ng halos 30 taon. Namatay ang lalaki 5 taon na ang nakalipas. Huminto siya sandali, tila nag-aalangang sabihin ang susunod. Nalunod daw, isang aksidente sa pamamangka. Parang binuhusan ako ng nagyayelong tubig. Aksidente, ang parehong salita na nakasulat sa notebook. Aksidente. Ang parehong paraan na gusto niyang mangyari sa akin. Ang lahat ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang mga peking ID, ang paglilista ng aking mga ari-arian, ito na ang kanyang ginagawa. Ito na ang kanyang propesyon. Pagkatapos ng pagkamatay ng asawa niya, pagpapatuloy ni Ben, nakuha niya ang lahat ng yaman, pero mabilis na naubos. Maraming utang sa kasino. Pagkatapos noon, lumipat siya dito sa Maynila, nagpalit ng pangalan, at nakilala ang anak mong si Paulo. Napahawak ako sa aking dibdib, ang sakit. Hindi lang dahil sa panganib sa aking buhay, kundi dahil sa katotohanang ang aking anak ay nahulog sa bitag ng isang halimaw. Isang babaeng mandaragit. Kailangan nating kumilos ng mabilis at tama, Lito, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon.
Hindi natin sila maaaring basta-basta isumbong. Gagamitin nila ang edad mo laban sa iyo tulad ng sinabi niya. Kailangan natin ng isang taong bihasa sa ganitong mga kaso. Kumuha siya ng isang pirasong papel at nagsulat ng isang pangalan at numero. Attorney Renato Cruz, sabi niya, habang inaabot sa akin ang papel. Dalubhasa siya sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga nakatatanda o elder abuse. Matapang siya at hindi basta-basta sumusuko. Tawagan mo siya, ipaliwanag mo ang lahat. Siya ang makakatulong sa atin na unahan ang mga plano ni Lorna. Hawak ko ang papel. Isang pangalan na nagbibigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa aking isipan, isa lang ang tumatakbo. Ang aking apo, si Sofia. Kung alam niya ang plano, kung siya ang nagbigay ng babala sa akin, nangangahulugan lamang iyon na nasa panganib din siya. Kinabukasan, ang una kong ginawa ay tawagan si Attior Cruz. Isang matatag at may kumpiyansang boses ang sumagot. Matapos kong ikuwento ang lahat, sinabi niyang, kailangan naming magkita agad, ngunit bago iyon, may isang bagay na mas mahalaga akong dapat gawin. Kailangan kong makuha ang testimonya o kahit ang salaysay man lang mula sa aking apo. Siya ang susi. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking kalooban. May nabanggit si Ben na narinig niya mula sa kanyang mga kontak na balak daw ni na Paulo at Lorna na ilayo si Sofia. Dadalhin daw sa probinsya sa isang lugar na hindi ko alam upang hindi na kami magkita para hindi na siya makapagsalita. Hindi ako papayag. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kailangan kong maunahan sila. Alam ko ang oras ng labas ni Sofia sa eskwela. Gamit ang lumang kotse ni Ben, nagmaneho ako papunta roon. Habang naghihintay sa labas ng gate ng eskwelahan para akong kriminal na nagtatago. Bawat sasakyang dumadaan ay nagpapakaba sa akin. Paano kung dumating sila? Anong gagawin ko? Nang sa wakas ay bumukas ang gate at naglabasan ang mga bata, agad ko siyang natanaw. Ang aking munting anghel si Sofia. Naglalakad siyang mag-isa, ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na problema. Nang tawagin ko ang kanyang pangalan, lumingon siya. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng lunas at pagkatapos ay takot. Tumakbo siya papalapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Lolo, buti nandito po kayo. Pulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Shh, apo, ligtas ka na. Sumama ka kay Lolo, sabi ko habang ginagabayan siya papasok sa sasakyan. Dinala ko siya sa isang maliit na ice cream shop na paborito naming puntahan noon. Isang lugar na puno ng masasayang alaala. Umorder ako ng paborito niyang Rocky Road na ice cream. Sa pagitan ng bawat subo, nakikita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Alam kong marami siyang gustong sabihin. Sofia, apo, panimula ko sa malumanay na boses. Salamat sa babala mo, ha? Dahil sa iyo nalaman ni Lolo ang katotohanan, pero kailangan kong malaman ang lahat. Huwag kang matakot. Anong narinig mo, anak? Sa una, nag-atubili siya. Ngunit nang makita niya ang pagsusumamo sa aking mga mata, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang mga salita ay lumabas na parang isang agos na matagal nang gustong kumawala. Ikinuwento niya ang lahat. Ang palaging pag-aaway ng kanyang mga magulang sa gabi kapag akala nila ay tulog na siya. Ang mga pag-uusap tungkol sa malaking utang, mga utang sa sugal, sa mga taong masasamang tao. Narinig niya ang pangalan ng kanyang mommy Lorna na sinasabi na ito na lang daw ang paraan. Na kailangan na nilang makuha ang mana. Narinig niya ang kanyang daddy Paulo na umiiyak na nagsasabing ayaw niya pero sa huli ay pumayag na rin dahil wala na raw silang pagpipilian. Desperado na sila. Sinabi po ni Mami, humihikping sabi ni Sofia, na konting tiis na lang daw po. Kapag nagpahinga na daw po kayo, Lolo, magiging ayos na daw po ang lahat. Magkakaroon na kami ng maraming pera at aalis na kami dito. Bawat salita niya ay isang punyal na tumatarak sa aking puso. Ang aking sariling anak, si Paulo, ginawa niya ito hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa desperasyon at kahinaan. Nahulog siya sa impluwensya ng kanyang asawa, ngunit hindi iyon sapat na dahilan. Ang planong kunin ang buhay ng sarili mong ama
ay isang kasalanang walang kapatawaran. Matapos niyang magsalita, niyakap ko siya ng mahigpit. Ang munti niyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Nang kami ay handa ng umalis, habang papalabas kami ng ice cream shop at pabalik sa paradahan, isang bagay ang pumukaw sa aming pansin. Ang kotseng hiniram ko kay Ben, kakaiba ang itsura nito, nakatagilid. Habang papalapit kami, nanlaki ang aking mga mata. Ang 4 na gulong, lahat ng 4 na gulong ng sasakyan ay patag. Hindi lang basta nawalan ng hangin, may mga malinaw na hiwa. Sinadya. Isang salita lang ang umalingaw-ngaw sa isip ko habang nakatitig ako sa mga sirang gulong. Sinadya ito. Ang hiwa ay malinis, ginamitan ng isang matalas na bagay, marahil ay isang cutter o kutsilyo. Hindi ito gawa ng pako sa kalsada. Ito ay isang mensahe, isang malinaw at nakakakilabot na babala na ipinadala ng direkta sa akin. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Sofia sa aking kamay. "Lolo, bakit po flat ang gulong?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pagtataka ng isang bata. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili kong puso na dumadagundong sa takot. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan sa harap niya. Hindi ngayon. Lumuhod ako para magpantay ang aming mga mata. "Naku, apo, mukhang na-flatan tayo," sabi ko. Sinisikap na gawing normal ang aking boses. "Pero huwag kang mag-alala, ha? Gagawa ng paraan si Lolo." Ngunit sa loob-loob ko, ang utak ko ay tumatakbo. Alam nilang magkasama kami. Marahil ay sinundan nila ako mula pa kaninang umaga. Marahil ay pinagmamasdan nila kami kahit sa mga sandaling ito. Maingat kong inilibot ang aking paningin sa paligid ng paradahan. Ang mga dumadaang sasakyan, ang mga taong naglalakad. Sino sa kanila? O baka naman kani-kanina lang sila umalis? Ang pakiramdam na pinagmamasdan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa akin. Kinuha ko ang aking lumang telepono mula sa aking bulsa. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinahanap ko ang numero ni Ben. Siya lang ang makakatulong sa amin ngayon. "Lito, kamusta? Nakausap mo na ba ang bata?" Sagot ni Ben. Ang boses ay kalmado. "Ben?" Bulong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. "Nandito kami sa may ice cream shop sa bayan. Si Sofia, kasama ko siya." "Mabuti naman kung ganoon. Ano sabi na..." "Ben, pakinggan mo ako," putol ko sa kanya. "Ang kotse mo, sinira nila ang mga gulong, lahat ng 4. Hiniwa nila. Ben, sinadya nila." Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ang boses ni Ben ay nagbago. Nawala ang pagiging palakaibigan. Ang narinig ko ay ang boses ng isang pulis na nasa gitna ng isang mapanganib na operasyon. "Lito, makinig kang mabuti. Huwag kayong aalis diyan. I-lock ninyo ang pinto ng kotse. Umupo kayo sa loob. Huwag kayong makikipag-usap kahit kanino. Naintindihan mo ba? Papunta na ako diyan." "Oo, Ben, mag-iingat ka." "Kayo ang mag-ingat," sagot niya bago ibaba ang tawag. Sinunod ko ang kanyang utos. Isinakay ko si Sofia sa kotse at nilak namin ang lahat ng pinto. Ang sikat ng araw ay papalubog na at ang mga anino sa paradahan ay unti-unting humahaba. Tila mga galamay na gustong umabot sa amin. Bawat taong dumaan malapit sa kotse ay nagpapatayo ng aking balahibo. Niyakap ko si Sofia. "Lolo, natatakot po ako," sabi niya. Ang mukha ay nakasubsob sa aking dibdib. Hinaplos ko ang kanyang buhok. "Huwag kang matakot, apo. Parating na si Tito Ben mo. Ligtas tayo dito." Paulit-ulit kong sinabi ang mga salitang iyon, hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa aking sarili. Ang 15 minutong paghihintay ay parang isang kawalang hanggan. Ngunit sa wakas, natanaw ko ang pickup truck ni Ben na mabilis na pumasok sa paradahan. Hindi pa man tuluyang nakahinto ay bumaba na siya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kumatok siya sa bintana at nang makita niyang kami nga, doon lang bahagyang lumuwag ang kanyang itsura. Pinagmasdan niya ang mga gulong. Umiling siya. Malinis ang hiwa. Cutter ang ginamit. Ito ay isang malinaw na mensahe, Lito, isang pagbabanta. Inilipat namin si Sofia sa kanyang truck. Habang inaayos ko ang seatbelt ng aking apo,
Naramdaman ko ang pagod at takot na bumalot sa buo kong katawan. Sa biyahe pabalik sa bahay ni Ben, tahimik lang kami. Si Sofia dahil sa pagod at tensyon ay nakatulog sa aking kandungan habang pinagmamasdan ko ang kanyang payapang mukha. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking puso. Ang takot na naramdaman ko kanina ay unti-unting napapalitan ng determinasyon. Maaari nilang takutin ang isang matandang tulad ko, maaari nilang pagplanuhan ang aking pera, maaari pa nilang pagplanuhan ang aking buhay. Ngunit ang sandaling dinamay na nila ang aking apo, ang sandaling nilagay na nila sa panganib, ang nag-iisang ilaw ng aking buhay, doon sila nagkamali, doon sila tumawid sa isang guhit na hindi na nila maaaring balikan. Pinisil ko ng marahan ang kamay ni Sofia. Ang pagmamahal ko sa batang ito ang magiging kalasag ko. At ito rin ang magiging sandata ko. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito tungkol sa pagtatago at pag-iingat. Ito ay naging isang laban. Isang laban para sa buhay ng aking apo at para sa hustisya. At sa laban na ito, hinding-hindi ako susuko. Noong Martes ng linggong iyon, naroon ako sa isang lugar na hindi ko akalaing mapupuntahan ko, sa isang opisina ng abogado sa puso ng Maynila. Mataas ang gusali, tanaw mula sa bintana ang magulong tanawin ng syudad. Pero ang isip ko ay wala roon. Ang isip ko ay nasa apo kong si Sofia. At sa panganib na nakapalibot sa aming dalawa. Kasama ko si Ben, ang aking matalik na kaibigan, at sa harap namin ay si Attiras Daniel Cruz. Mas bata siya sa inaasahan ko, marahil nasa 45, pero ang kanyang mga mata, matalas at puno ng talino. Ang kanyang pakikipagkamay ay mahigpit, nagpapahiwatig ng kumpiyansa. Ginong Lito, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Naikwento na sa akin ni Ben ang lahat. Ang aking espesyalidad ay elder law at financial exploitation. Nakakita na po ako ng mga ganitong kaso. Huminto siya sandali at nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Ang sarili ko pong ama ay dumanas ng halos parehong sitwasyon. Ang kanyang pangalawang asawa at ang aking nakatatandang kapatid, nagsabuatan sila. Bago ko pa naintindihan ang lahat ng nangyayari, huli na ang lahat. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Hindi ko po hahayaang mangyari iyon sa inyo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin. Sa wakas, may isang taong hindi lang nakakaintindi sa batas, kundi nakakaintindi rin sa sakit. Ipinakilala niya sa amin ang isang babae na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Siya si Sarah Bennett, isang pribadong investigador, sabi ni Attiras Cruz. Dalubhasa siya sa mga kaso ng elder abuse, pinansyal man, pisikal o psikolohikal. Inilahad ni Sarah ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay seryoso, pero may bakas ng awa. Ang ginagawa po sa inyo at sa inyong apo, sabi niya sa mahinang boses, ay isang textbook case ng predatory behavior. Klasikong modus po ito. Sa sumunod na isang oras, inilahad ko ang lahat. Ang mga litrato mula sa garahe, ang mga peking ID, ang bawat pahina ng notebook na nagdedetalye ng aking kamatayan, ang audio recording ng pagtatapat ni Sofia, ang kanyang nanginginig na boses habang inuulit ang mga salita ng kanyang ina, ang police report tungkol sa sinlaslas na gulong, ang text message na puno ng pagbabanta. Habang nagsasalita ako, pinapanood ko ang kanilang mga reaksyon. Ang mukha ni Ben ay puno ng galit para sa akin. Si Attiras Cruz naman ay tumatango, ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Tila bawat salita ko ay isang piraso ng puzzle na binubuo niya sa kanyang isip. Si Sarah naman ay madilim ang ekspresyon habang nakikinig. Nagiging mas mapangahas na po sila, komento niya. Mula sa pagpaplano umabot na sila sa pananakot at paninira ng ari-arian. Ito po ay malinaw na pagpapakita na nauubusan na sila ng pasensya. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ko, ang boses ko ay pagod na. Idodokumento po natin ang lahat, sagot ni Attiras Cruz. Ang kanyang tono ay nagbago, naging mas matigas at puno ng awtoridad. At bubuo tayo ng isang kaso na napakatibay na hindi sila makakawala. Sa sumunod na 2 linggo, si Sarah ay kumilos ng tahimik ngunit mabilis.
Ipinailalim niya sa surveillance sina Paulo at Lorna. Ang mga natuklasan niya ay nagpatindig ng aking mga balahibo. Nakikipagkita sila sa mga taong hindi ko kilala. Mga lalaking magagaspang ang itsura sa mga madidilim na paradahan ng sasakyan at sa mga maingay na karinderya. May mga malalaking cash withdrawal mula sa mga bank account na hindi ko man lang alam na mayroon si Paulo. At umupa sila ng isang storage unit sa labas ng bayan. Nagtatago sila ng mga ari-arian, paliwanag ni Sarah sa aming sumunod na pag-uusap. Malamang plano na nilang maglaho kapag wala na kayo. Nagtanim din siya ng isang maliit na audio device malapit sa kanilang bahay. Legal ito dahil nasa pampublikong lugar sa labas. Ang kanyang narinig ay kumumpirma sa aming pinakamatinding takot. Isang gabi, malinaw na narinig ang usapan nila. Pinatugtog ni Sarah ang isang bahagi ng recording. Ang boses ni Lorna, malamig at walang emosyon. Kailangan na nating bilisan. Masyado na siyang maraming alam ngayon. Pagkatapos ay ang boses ni Paulo. Mas mahina pero kasing lamig ng yelo. Oo, ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang manugang ko, ang asawa ng anak ko, ang ama ng aking apo ay handang gawin ang pinakamasamang bagay para lang sa pera. Noong Huwebes ng ikatlong linggo, alam na naming lahat na hindi na kami maaaring maghintay pa. Ang orasan ay tumatakbo at ito ay laban sa aking buhay. Kailangan natin ng isang recorded confession, sabi ni Atty. Cruz. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Sinusuri ang aking reaksyon. Isang malinaw na pag-amin, nakuha sa video sa loob mismo ng inyong pamamahay at may mga testigo. Tumayo siya at naglakad-lakad sa kanyang opisina. Ako na po ang maghahanda ng lahat ng legal na basehan. Pero Ginoong Lito, ito po ay magiging mapanganib. Maaari nila akong saktan sa oras na malaman nilang na corner na sila pagtatapos ko sa kanyang sasabihin. Hindi ito tanong, ito ay isang katotohanan. Si Sarah na kanina patahimik ay sumandal. Ako na po ang maglalagay ng mga camera at audio sa inyong bahay, mga high-grade professional equipment. Itatago natin sa mga lugar na hindi nila mapapansin. At magkakaroon tayo ng mga pulis na naka-standby, handang pumasok sa oras na magbigay kayo ng hudyat. Tumingin sa akin si Ben, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lito, sigurado ka ba rito, pare? Hindi ako sumagot agad. Pumikit ako sandali. At sa dilim ng aking isipan, nakita ko ang mukha ni Sofia, ang kanyang mga matang puno ng takot, ang kanyang maliit na kamay na nanginginig habang iniabot sa akin ang papel, ang kanyang bulong na puno ng desperasyon. Lolo, sila po ang mananakit sa inyo. Idinilat ko ang aking mga mata at hinarap sila. Ang aking desisyon ay buo na parang bato. Para sa kanya, sabi ko, ang boses ko ay hindi nanginginig. Para kay Sofia, itataya ko ang lahat. Walang nagsalita pagkatapos noon. Tumango na lang sila, naintindihan nila. Hindi ito para sa akin. Hindi na ito tungkol sa akin. Noong Huwebes ng hapon, ginawa ko ang pinakamahirap na tawag sa telepono sa buong buhay ko. Nanginginig ang aking kamay habang pinipindot ang numero ni Paulo. Sa pangalawang ring, sumagot siya. Tay? Huminga ako ng malalim, pinilit kong gawing pagod at talunan ang aking boses. Isang boses ng isang matandang suko na. Paulo, anak. Panimula ko, pinipiga ang bawat salita. Pinag-isipan kong mabuti ang lahat. Siguro tama kayo, baka masyado ko lang pinapahirap ang mga bagay-bagay para sa ating lahat. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya, isang katahimikan ng pagtataka at pagkalkula. Nagpatuloy ako. Bakit hindi kayo ni Lorna dumaan dito sa Biyernes ng gabi? Maghapunan tayo. Pag-usapan natin ang paglilipat ng titulo ng bahay sa pangalan ninyo. Sinadya kong basagin ang aking boses sa huling bahagi. Ayoko nang makipag-away pa. Pagod na ako. Ilang segundo ng katahimikan. Halos marinig ko ang pag-ikot ng mga ingranaho sa kanyang isipan. At pagkatapos, ang kanyang boses ay pumalik, puno ng sigla at kasabikan na pilit niyang itinatago. Talaga po, tay? Sige po. Biyernes po. Maganda po iyan. Salamat po, tay. Napakabuti niyo po talaga.
Alas 7, sabi ko. Maghahanda ako ng kaldereta. Sige po, tay. Darating kami. Ibinaba ko ang telepono at tumitig dito tila ito isang ahas na hawak ko sa aking kamay. Naggangat ako ng tingin kina Ben at Terty Cruz at Sarah na lahat ay nakatingin sa akin. Tapos na, bulong ko, naitakda na ang patibong. Sa sandaling iyon, alam kong wala ng atrasan. Sa Biyernes ng gabi, magwawakas ang lahat ng ito. Sa paraan man na gusto ko o sa paraan na gusto nila. Biyernes, ang buong araw ay parang isang panaginip. Gumalaw ako na parang nasa ilalim ng tubig, bawat kilos ay mabagal at pinag-isipan. Nagpunta ako sa palengke. Bumili ako ng pinakamagandang karne para sa kaldereta, ang paboritong putahe ni Elena. Habang hinihiwa ko ang mga gulay at kinigisa ang mga sangkap sa kusina, ang amoy na dati nagdudulot sa akin ng saya ay tila nagpapabigat ngayon sa hangin. Bawat kilos ko sa kusina ay isang pag-arte. Isang paghahanda hindi para sa isang hapunan kundi para sa isang laban. Isang laban para sa aking buhay at para sa kinabukasan ng aking apo. Isang oras bago ang kanilang pagdating, tinapos ni Sarah ang paglalagay ng mga kagamitan. Napakagaling niya. Ang mga kamera ay kasing liit ng butones, nakatago sa mga halaman. Sa bookshelf, sa isang maliit na palamuti sa ibabaw ng telebisyon, ang mikropono ay nasa ilalim ng lamesa. Perpekto. At ang pinakamahalaga, legal ang lahat, sabi ni Atty. Cruz, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, may karapatan akong mag-record sa loob ng sarili kong pamamahay basta't may pahintulot ko. Narinig ko ang boses ni Ben sa maliit na earpiece na suot ko. Malinaw lito, malinaw ang video at audio. Nasa van na kami, good to go. Sa labas, sa isang van na nakaparada 2 bahay ang layo, naroon sina Atty. Cruz at Sarah nanonood sa mga monitor. Ang mga pulis naman ay nakaposisyon 2 kanto mula sa amin, naghihintay ng hudyat. At si Sofia, salamat sa Diyos, ligtas siya. Nasa bahay siya ni Ben, naglalaro kasama ang mga apo nito, malayo sa anumang kapahamakan na magaganap dito. Eksaktong alas 7, nakita ko ang liwanag ng kanilang sasakyan sa driveway. Huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang aking sarili. Disiplina. Iyon ang bumuhay sa akin sa serbisyo noon at iyon din ang magliligtas sa akin ngayon. Bumukas ang pinto at pumasok sila. Si Paulo ay nakasuot ng button-down shirt. Si Lorna naman ay nakabestida pulang-pula, parang magsisimba. Nagdala pa sila ng isang bote ng alak. Tay, bati ni Paulo, ang kanyang ngiti ay malapad at mainit. Ngunit peke, lahat ay peke. Kinakamayan ko siya, hinalikan ko si Lorna sa pisngi. Gumanap ako bilang isang mapagmahal na ama, inaanyayahan sila sa loob ng aking bahay. Nag-alok ako ng inumin at naupo kami sa sala. Nag-usap kami tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, ang init ng panahon, ang mga tsismis sa kapitbahay, ang mga lumang alaala ng kabataan ni Paulo. Pinanatili kong magaan ang aking boses. Nasaan po si Sofia? Tanong ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid. Nasa sleepover sa bahay ng kaibigan niya, sagot ko ng kaswal. Naisip ko kasi, mas maganda kung tayong mga matatanda lang ang mag-uusap ngayong gabi. At nakita ko ito, ang bahagyang pag-relax ng kanyang mga balikat, ang kislap ng ginhawa sa kanyang mga mata, walang saksi, walang hadlang, perpekto para sa kanila. Dinala ko sila sa hapagkainan. Ang kaldereta ay nakahain na umuusok pa. Ito ang paborito ni Elena at alam kong alam ni Lorna kung gaano ito ka-espesyal sa akin. Ang sarap nito, tay, sabi ni Paulo, at sa isang saglit, sa isang iglap, nakita ko ang anino ng dating Paulo. Ang batang lalaki na minahal ko na parang tunay na anak bago pa man siya malunod sa utang. Bago pa man dumating si Lorna sa buhay niya, ibinaba ko ang aking kubyertos at tiningnan silang dalawa. Pinilit kong magmukhang seryoso at medyo malungkot. Marami akong iniisip nitong mga nakaraang araw, panimula ko, tungkol sa pagtanda, tungkol sa pagnanais na gawing simple na lang ang lahat. Sumandal si Lorna, ang kanyang mukha ay maingat na nagpapakita ng pag-aalala. Isang napakagaling na aktres.
Kinuha ko ang isang folder mula sa maliit na mesa sa tabi ko at dahan-dahan itong inilapag sa gitna ng hapag. Mga dokumento para sa paglilipat ng ari-arian, sabi ko. Tumingin ako kay Paulo. Ikaw ang asawa ng anak ko, apo ko si Sofia. Ang bahay na ito, ang mga ari-arian, dapat lang manatili sa pamilya. Nakita ko ang ningning sa mga mata ni Paulo. Ang kanyang mga kamay ay talagang nanginginig habang pinubuksan ang folder. Tay, sigurado po ba kayo rito? Ang maskara ni Lorna ay nahulog sa isang saglit. Nakita ko ito. Purong kasakiman. Napakabuti niyo po talaga, Tay, sabi niya. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. Hindi po kayo magsisisi sa desisyong ito? Hindi ka magsisisi. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang isang banta. Nagsalin pa ako ng alak, ang aking mga kamay ay matatag na parang bato. Ang pakiramdam sa silid ay bumigat, naging tensyonado. Ang mga mata ni Lorna ay patuloy na gumagala, nagmamasid. Marahil ay may hinala na siya. Ngunit ang pangako ng bahay at lupang ito, ang pangako ng milyon-milyon ay masyadong malakas para tanggihan. Gusto ko lang ng kapayapaan, sabi ko ng mahina. Ayoko nang makipag-away pa. Inabot ni Paulo ang aking kamay mula sa kabilang panig ng mesa at pinisil ito. Pamilya tayo, Tay. Aalagaan po namin ang lahat. Ang lahat. Hinayaan kong manatili ang katahimikan. Hinayaan ko silang isipin na panalo na sila. At pagkatapos, kinuha ko ang aking cellphone, pinuksan ang photo gallery at buong lakas na inilapag ito nang nakataob sa mesa. Umilaw ang screen. Isang litrato ng kanilang notebook, ang notebook mula sa ilalim ng bangka. Bawat pahina, bawat salita, bawat pagkalkula ng aking kamatayan. Nag-angat ako ng tingin, sinalubong ang kanilang mga mata at sinabi ng mahina, bago tayo pumirma ng kahit ano, gusto kong ipaliwanag ninyo sa akin ito. Ang mukha ni Paulo ay namutla na parang papel. Ang nangiti ni Lorna ay biglang naglaho. At ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan, ang katahimikan. Iyon ang pinakamatindi, parang tumigil ang paghinga ng lahat. Ang mukha ni Paulo ay nawalan ng lahat ng kulay. Para siyang isang multo na nakaupo sa aking harapan. Bumukas ang kanyang bibig pero walang tunog na lumabas. Ang lahat. Si Lorna ang unang nakabawi. Ang kanyang boses, matalas na parang kutsilyo. Saan mo nakuha yan? Pinanatili kong kalmado ang aking boses, matatag. Sa ilalim ng bangka, sagot ko. Kung saan sinabi sa akin ni Sofia na maghanap. Biglang tumayo si Paulo, ang tunog ng pag-urong ng kanyang silya sa sahig ay marahas at nakakagulat. Tay, magpapaliwanag po ako. Ano ang ipapaliwanag mo? Putol ko sa kanya, ang boses ko ay nagsimula ng tumaas, puno ng sakit at galit na matagal kong kinimkim. Na ikaw at ang asawa mo ay may binabalak na isang karumaldumal na bagay para lang makuha ninyo ang pera ko? Ang mga mata ni Lorna ay nag-apoy. Baliw ka na, Tay, malinaw na. Lorna Santos, sabi ko, ang aking boses ay malamig na parang bakal. Humarap ako sa kanya. Iyan ang pangalan mo sa Cebu, hindi ba? Bago pa man magkaroon ng trahedya ang dati mong asawa. Doon naggumuho ang kanyang maskara. Ang init, ang pag-aalala, ang imahe ng isang magandang manugang. Lahat ay naglaho. Ang natira ay isang babaeng malamig at tuso. Pumaling ako kay Paulo sa lalaking minahal ko. At ikaw, anak, nabasag ang boses ko. Isinulat mo ang aking routine, ang mga gamot ko, ang mga oras na mag-isa lang ako. Tinulungan mo siya. At doon na siya bumigay, si Paulo. Gumuho siya na parang isang bahay na tinamaan ng lindol. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Tay, hindi niyo po naiintindihan, sabi niya. Ang kanyang boses ay desperado. Lubog na lubog po kami. Ang mga utang sa negosyo, ang mga pautang, mawawala na po sa amin ang lahat. Paulo, tumigil ka na, mariing sabi ni Lorna. Pero hindi na niya kayang tumigil. Ang pag-amin ay bumuhos mula sa kanya na parang isang maruming ilog, desperado at pangit. Hindi po namin ito gusto, Tay. Kailangan lang po namin ng paraan. Gagawin lang po sana naming magmukhang aksidente. Mabilis lang. Matanda na po kayo, Tay. Nabuhay niyo na ang buhay niyo. Gagamitin po sana namin ang pera para alagaan si Sofia ng maayos. Ang dibdib ko ay gumuho.
Alagaan si Sofia, sigaw ko, kasabay ng malakas na paghampas ng aking palad sa mesa. Ginawa ninyo siyang isang batang takot na takot. 8 taong gulang lang siya at takot siya sa sarili niyang mga magulang. Ang boses ni Lorna ay malamig at klinikal. Masasanay din si Sofia, nakakalimot din ang mga bata, makaka-move on din siya. Patuloy pa rin si Paulo, nagmamakaawa na ngayon. Aalagaan po namin siya ng mabuti, tay. Gamit ang mana, maibibigay po namin sa kanya ang lahat. Lahat ng galing sa kasamaan? Sigaw ko muli. Lahat ng galing sa pananakit sa sarili mong ama? Ang mga mata ni Lorna ay biglang napako sa cellphone sa mesa, pagkatapos sa mga sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding galit. Nagre-record ka? Sabi niya ng matalas. Nilinlang mo kami. Sumugod siya patawid sa mesa, sinusubukang agawin ang aking telepono. Nahawakan siya ni Paulo sa braso. Lorna! Wag! Bang! 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 Ang malakas na katok sa pinto ay yumanig sa buong bahay. Bumitaw si Lorna at tumakbo papunta sa likod na pinto, pero huli na ang lahat. Mga pulis na nakauniforme ang sabay-sabay na pumasok mula sa harap at likod, eksakto tulad ng aming pinlano. Lorna Reyes, Paulo Morrison, sabi ng lead officer, ang kanyang boses ay matatag at malakas. Arestado kayong dalawa para sa mga seryosong kasong kriminal. Hindi, sigaw ni Lorna, nagpupumiglas habang pinupusasan. Patibong ito, tinrap niya kami. Tiningnan siya ng pulis, ang kanyang ekspresyon ay matigas. Umamin po kayo sa harap ng kamera, ma'am, sa loob ng pamamahay niya at may pahintulot niya. Hindi po ito entrapment. Si Paulo ay nanatiling nakatayo, nagyelo na parang isang estatwa habang pinopusasan. Ang kanyang mukha ay kulay abo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. Patawad po. Tinitigan ko siya, ang lalaking ito, at naramdaman ko ang pagkadurog ng aking puso sa 1,000 piraso. Hindi, sabi ko ng mahina, nagsisisi ka lang dahil nahuli ka. Ang kanyang mukha ay gumuho, ngunit hinila na siya papalayo bago pa man siya makapagsalita muli. Si Lorna ay patuloy pa ring sumisigaw habang inilalabas nila. At pagkatapos, katahimikan. Pumasok si Attorney Cruz, ang kanyang mukha ay seryoso. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Ito nagawa mo, tapos na. Tumango ako, pero hindi ako makapagsalita. Ang aking mga binti ay nanghina at napaupo ako pabalik sa aking silya, nanginginig ng husto na parang anumang oras ay magkakapira-piraso ako. Sa labas, ang pula at asul na ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa mga pader, paulit-ulit. Ang hapunan ay nanatiling malamig sa mesa. Ang kaldereta ni Elena hindi nagalaw. Ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian ay nakakalat sa sahig. Walang halaga na ngayon. Wala na ang aking pamilya. Pero si Sofia, magiging ligtas na siya. At iyon lang ang mahalaga. 3 buwan. 3 buwan ang lumipas mula noong gabing iyon. Ang gabing gumuho ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang proseso sa korte ay naging mabilis. Malinaw ang mga ebidensya, ang video, ang audio, ang notebook, ang mga testimonya. Walang duda, si Lorna at si Paulo ay nahatulan ng mahabang pagkakakulong. Narinig ko ang salitang hustisya. Sinabi ito ng aking abogado ni Ben ng mga pulis. May hustisya na raw. Pero sa totoo lang, walang pakiramdam ng pagwawagi, walang kasiyahan. Ang natira lang ay isang malalim na sugat at isang malaking katanungan kung paano kami magsisimulang muli. Ang buong kustodiya ni Sofia ay ipinagkaloob sa akin, legal at permanente. Iyon ang tunay na simula. Iyon ang biyaya sa gitna ng lahat ng pighati. Ang mga unang linggo ay napakatahimik. Ang bahay na dati puno ng peking tawanan ay nabalot ang isang mabigat na katahimikan. Ang bawat sulok ay may dalang alaala, ang hapagkainan kung saan sila umamin, ang sala kung saan sila nagkunwari, ang driveway kung saan sila umalis. Naramdaman ko ang mga multo ng nakaraan sa bawat paghinga ko, pero kailangan kong maging malakas. Hindi para sa akin, kundi para sa batang natutulog sa kabilang kwarto, na binabangungot gabi-gabi.
Si Sofia ay hindi nagsasalita noong una, para siyang isang magandang manyika na nabasag. Ang kanyang mga mata ay laging malungkot. Ang kanyang mga guhit sa papel, na dati puno ng bahaghari at bulaklak, ay naging itim at magulo. Sinimulan namin ang therapy, mahirap, napakahirap. May mga araw na pareho kaming umiiyak pag-uwi, pero unti-unti, dahan-dahan na parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang gabi, nagsimulang bumalik ang liwanag. Isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, narinig ko ito. Isang mahinang tunog mula sa sala. Pagkatapos ay mas malakas. Isang tawa. Isang tunay, walang halong pag-aalala na tawa ng isang bata habang pinapanood niya ang paborito niyang cartoon. Napahinto ako sa pagbabati ng itlog. Napakapit ako sa countertop. At doon sa gitna ng amoy ng sinangag at kape, umiyak ako hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Ang tawang iyon, ang tunog na iyon ang nagsabi sa akin na magiging maayos din kami. Mula noon, sinimulan naming buuin ang aming bagong mundo. Isang mundo na kami lang dalawa ang gumagawa ng mga patakaran. Ang mga umaga ay para sa paggawa ng pancake. Tatayo si Sofia sa isang maliit na bangkito sa tabi ko, hawak ang sandok, at siya ang maglalagay ng butter sa kawali. Mag-uusap kami tungkol sa kanyang mga panaginip, sa kanyang mga kaklase, sa kung anong hugis ng ulap ang nakikita namin sa bintana. Ang paghahatid sa kanya sa eskwela ang naging paborito kong bahagi ng araw. Pinapanood ko siyang maglakad papasok. Ang kanyang backpack ay tumatalon-talon sa kanyang likod at bago siya pumasok sa gate, lilingon siya at kakaway na may isang ngiting abot langit. Ang ngiting iyon ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko ipinaglaban ang lahat ng ito. Ang hapagkainan na dati lugar ng tensyon at pagtataksil ay naging kanyang homework station. Ikakalat niya ang kanyang mga libro at krayola, habang ako ay naghahanda ng hapunan at sabay kaming humuhuni sa mga lumang kanta sa radyo. Bawat gabi, bago siya matulog, ipagdarasal namin ang kanyang ina at ama, hindi dahil sa tama ang ginawa nila, kundi dahil, sabi ko sa kanya, iyon ang tamang gawin, ang magpatawad para sa sarili nating kapayapaan. At tuwing Sabado't Linggo, isinasakay ko siya sa De Elena, ang bangka na dating nagtago ng isang madilim na sikreto. Ngayon, dinadala kami nito sa gitna ng luk kung saan ang tubig ay asul na asul at ang hangin ay malinis. Tinuturuan ko siyang mangisda. Tinuturuan ko siyang magbasa ng mga alon. Sama-sama naming binabawi ang bawat alaala na sinubukan nilang dungisan. Hindi ako tumigil doon. Isang araw tinawagan ako ni Atayus Cruz. Inimbitahan niya akong sumali sa isang non-profit organization na kanyang sinusuportahan. Isang grupo na tumutulong sa mga senior citizen na biktima ng financial exploitation. Noong una, nag-alinlangan ako. Ayoko nang balikan pa ang sakit. Pero naisip ko, kung may isang tao man lang na matutulungan ang aking kwento, kung may isang pamilya man lang na maililigtas sa ganitong uri ng pighati, sulit na. Pumayag ako. Minsan sa isang buwan, bumibisita ako sa mga senior center. Ikinukwento ko ang nangyari. Hindi lahat ng detalye, pero sapat na para maintindihan nila ang mga babala. Sinasabi ko sa kanila na magtiwala sa kanilang kutob, na kapag may naramdaman silang mali, malamang, mali talaga. Sinasabi ko sa kanila na huwag matakot magtanong, na huwag ikahiya ang paghingi ng tulong. Minsan, isinasama ko si Sofia. Uupo siya sa harap na may dalang mga pangkulay at pagkatapos ng aking pagsasalita, ipamimigay niya ang kanyang mga drawing sa mga lolo at lola doon. Para po sa inyo, sasabihin niya ng mahiyain, at ang mga ngiti na natatanggap namin pabalik ay mas mahalaga pa sa anumang pera o yaman sa mundo. Sa mga pagbisitang iyon, may isang bagay akong napagtanto. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa kung sino ang kadugo mo. Ito ay tungkol sa kung sino ang dumarating para sa iyo. Si Ben na linggo-linggong dumadalaw para turuan si Sofia mag-chess. Si Atarid Cruz at si Sarah na laging tumatawag para mangumusta.
Maging ang mga kapitbahay ko na dati bahagya ko lang kilala, ngayon ay inaanyayahan kami sa mga salo-salo. Hindi kami nag-iisa. Pinalibutan kami ng isang komunidad, ng isang tunay na pamilya. Isang hapon ng linggo, habang nasa laot kami ni Sofia sakay ng bangka, papalubog na ang araw. Ang langit ay kulay ginto at rosas. Tumingala sa akin si Sofia mula sa kanyang kinauupuan. "Lolo," tanong niya, "naiisip niyo pa po ba si Papa?" Huminga ako ng malalim. "Oo, apo," sagot ko. Naiisip ko kung sino siya dati, bago ang lahat ng ito. Nanahimik siya sandali. Tapos nagtanong siyang muli, "Sa tingin niyo po, minahal niya po ba talaga tayo?" Ang sakit. Naramdaman ko ang kirot ng tanong na iyon hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Hinila ko siya palapit sa akin at niyakap ng mahigpit. Sa tingin ko, apo, pumili siya ng ibang landas. Pero hindi noon mababago kung ano ang mayroon tayo ngayon. Itinuro ko ang paligid. Mayroon tayong mga taong tunay na nagmamahal sa atin. At higit sa lahat, mayroon tayong isa't isa. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa aking dibdib. Tumingin ako sa papalubog na araw. "Elena, bulong ko sa aking isip, sanay. Proud ka, inalagaan ko siya. Pinalaki ko siyang mabuti. Habang nakayakap sa akin ang aking apo, naintindihan ko na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Ito ay nangangahulugang pagkakaroon ng karunungan, karanasan at tapang." Humiwalay si Sofia sa pagkakayakap at ngumiti sa akin. Ang kanyang mga mata ay maningning at malinaw na. "Mahal po kita, Lolo. Mahal na mahal din kita, aking apo." Ang kanyang tawa ay muling umaling-aungaw sa karagatan, dala ng mainit na hangin. Dinaanan namin ang pinakamadilim na unos na maiisip ninyo, pero ngayon, sa wakas, malaya na kaming magpatuloy ng magkasama. Ang kwentong ito ay isang babala, isang paalala, at isang patunay na kahit nasa edad na tayo, kaya pa rin nating lumaban, protektahan ang mga mahal natin sa buhay at sa biyaya ng Diyos manalo. Huwag po kayong mananahimik, manatili po kayong mapagmatyag. At laging tandaan, hindi po kayo nag-iisa.